Alam nyo, isa sa mga pinakauna at pinakamakapangyarihang kwento ng sangkatauhan ay tungkol sa katapusan. At yan mismo ang ating tatalakayin ngayon, ang huling paghuhukom, base mismo sa mga tekstong pundasyon ng Kristyanismo. 'Di ba yan yung tanong na lagi nasa isip natin? Ano nga ba ang mangyayari sa dulo ng lahat? Well, ang sagot pala, matagal nang nakasulat. Tara, alamin natin. Kasi sa mga sinaunang kasulatan na to, may nakatagong kwento. At hindi lang ito tungkol sa katapusan, kundi sa isang panibagong simula. Okay, unang bahagi, muli siyang babalik. Kasi dito lahat nagsisimula sa isang malaking pangako. Ito yung kaganapang mag-uumpisa ng lahat. So hindi ito hula-hula lang ha? Ayon mismo sa teksto, ito ay isang tiyak na pangyayari. Malinaw na sinabi kung paano siya babalik. At itong pangakong to, ang pundasyon ng lahat ng susunod na mangyayari. Pero paano nga ba siya darating? Hindi ito yung tahimik na pagdarating ha. Isipin nyo, darating siya dala ang kaluwalhatian ng Ama kasama ang mga anghel at uupo sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Para saan? Para hatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Isang event na masasaksihan ng buong mundo. At dito na talaga magsisimula yung pinakadramatikong bahagi. Ikalawang bahagi, ang dakilang araw ng paghuhukom. Dito, yung mga imagery na ginamit, yayanig talaga sa'yo. Grabe tong imahe na to. Isipin mo yon, matutunaw ang lahat ng bituin at ang langit ay mababalumbong na parang isang rolyo. Yung langit na nakikita natin araw-araw, parang papel na lang na ililipit. Ganyan kabigat, ganyan kalaki ang pagbabagong mangyayari. Tapos, meron pang isang matinding metaphor, yung pisaan ng ubas. Ano bang ibig sabihin yan? Para mapisa ang ubas at maging alak, kailangan mo ng matinding puwersa. Ganyan daw mailalarawan yung katarungan laban sa kasamaan. Isang ganap na paglilinis, walang ititira. So anong magiging reaksyon ng mga tao? Hindi pagsisisi, kundi purong takot. Ganito katindi yung takot na sisigaw sila sa mga bundok, tapunin nyo na kami. Mas gustuin pa nilang matabunan ng bundok kaysa harapin yung paghuhukom. Grabe, di ba? Okay, so pagkatapos ng lahat ng yan, ng buong kaguluhan, dadako na tayo sa pinakasentro ng lahat. Ikatlong bahagi, ang paghihiwalay sa mga tupa at kambing. Dito na mangyayari ang paghatol mismo. Ang tawag dito ay ang lukluka ng paghatol ni Kristo. At ayon sa mga teksto, lahat tayo, lahat ng tao ay haharap dito. Walang exempted. Para saan? Para tanggapin kung ano ang nararapat sa atin base sa mga ginawa natin dito sa lupa, mabuti man o masama. At para malinaw, sino nga ba ang hahatol? Nililinaw ng kasulatan, hindi raw ang Ama, kundi ipinagkatiwala niya ang lahat ng paghatol sa anak. So siya ang may otoridad na magsagawa ng paghihiwalay na ito. At itong paghihiwalay na to, malinaw na malinaw sa talinghaga ng tupa at kambing. Simple lang, pero sobrang bigat. May dalawang grupo. Yung mga matuwid, yung mga tupa. Sa kanan, sila yung magmamana ng kaharian, ng buhay na walang hanggan. Tapos yung isa pang grupo, yung mga kambing, sa kaliwa. Sila naman mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Dalawang landas, dalawang magkaibang kapalaran. So, paano naman yung mga puwersa ng kasamaan mismo, yung mga tinuturing na kalaban? Well, may nakalaan ding katapusan para sa kanila. Ikaapat na bahagi, ang huling pagkatalo ng kasamaan. Okay, so ayon sa aklat ng pahayag, sunod-sunod to. Una, yung halimaw at bulaang propeta, huhulihin sila. Pangalawa, ihahagis sila ng buhay sa lawa ng apoy. Tapos, si Satanas, itatali muna sa kalaliman sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos nun, sa huling laban, ihahagis din siya sa lawa ng apoy. Step by step, hanggang sa wala nang matira. At ito yung talagang, wow, kasi sa huli sinasabi rin na maging ang kamatayan at ang Hades, yung mismong konsepto ng kamatayan at lugar ng mga patay, ihahagis din sa lawa ng apoy. Isipin mo yun, ang mismong kamatayan, mamamatay. Yan na yung hudyat na tapos na talaga yung luma at magsisimula na ang bago. At pagkatapos ng lahat ng paghuhukom, ng lahat ng kadiliman, doon na papasok yung liwanag. Hindi lang pala ito tungkol sa pagtatapos. Ito ang huling kabanata, 5 bahagi, isang bagong langit, bagong lupa. At ito na nga yung pangako,
Sabi sa teksto, inaasahan natin ang isang bagong langit at isang bagong lupa kung saan nananahan ang katuwiran. So, yun pala yung dulo ng lahat, hindi lang pagpaparusa, kundi isang renewal, isang bagong mundo kung saan katuwiran na ang nagahari. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Isipin nyo, etong mga sinaunang kwento ng huling paghuhukom. Paano kaya nito hinubog yung mga ideya natin ngayon tungkol sa katarungan at pananagutan? Paano nito binabago yung tingin mo sa mga ginagawa mo araw-araw kung iisipin mong bawat kilos pala ayon sa salaysay na to ay may bigat at may kahulugan sa dulo?